Magandang gabi o araw po sa inyo. Ako po si Melba, taga rito sa Sitio Malantaw, isang baryong napaliligiran ng kagubatan at bundok sa bihirang mapuntahan ng mga taga-bayan. Ang kwento kong ito ay nangyari pa noong taong 1979 at hanggang ngayon tuwing naaalala ko yung mga nangyari, kinikilabutan pa rin ako. Hindi po ito gawa-gawa lang. Sa totoo lang, ilang taon akong nananahimik bago ko nagawang ikuwento ito sa iba. Isa ito sa mga kwentong halos hindi pinaniniwalaan ng iba. Pero ako, saksi ako mismo sa lahat. Ang kwento ay tungkol sa isang matandang ermitanyo na nakilala namin noon bilang si Mang Lino. Matagal na siyang naninirahan mag-isa sa paanan ng bundok. Isang lugar na halos 2 oras paakyat mula sa pinakahuling bahay sa baryo namin. Ang sabi ng matatanda, doon daw siya tumira mula noong dekada 50 pagkatapos mamatay ng pamilya niya sa sunog. Simula noon, naging tahimik siya at halos ayaw nang lumabas o bumaba sa baryo. Sa tuwing may kailangan lang siyang asin, posporo o bigas, saka lang siya bumababa. Madalas tuwing hapon nakaputi palagi, may hawak na tungkod na gawa sa matigas na kawayan at laging nakatungo habang naglalakad. Pero kahit ganon, mabait si Mang Lino. Walang masamang sinasabi sa kanya ang mga tao. Ang sabi ng ilan, marunong daw siya ng panggagamot at may alam sa ginagawa din ng albularyo. Kapag may nagkakasakit at hindi gumaling sa albularyo sa baryo, inaakyat siya ng ilang tao para humingi ng tulong. Tahimik lang siya pero mabisa daw ang mga halamang ginagamit niya. Isang araw, bandang Hunyo 1979, may napansin ang mga taga-baryo. Ilang gabi na raw na may naririnig na iyak ng bata mula sa direksyon ng bundok. Akala ng iba may naiwang pamilya o nagkampo lang doon. Pero sabi ni Aling Dalisay, isang matandang nagtitinda ng gulay, hindi raw iyon iyak ng normal na bata. Parang humahaba ang tunog at minsan parang umiiyak sa ilalim ng lupa. Hindi yan basta-basta iyak lang. May sisidlan niyang sigaw. Parang may laman ang boses, sabi ng matanda. Pagkalipas ng ilang araw, bumaba si Mang Lino sa baryo. Dala ang isang batang babae, mga 6 o 7 taong gulang lang siguro. Maputla, marumi at parang takot na takot. Dinala niya ito sa tindahan ni Kapido para bumili ng bigas, tuyo at sabon. Ito pala ang bago kong kasama sa kubo, sabi ni Mang Lino sa may-ari ng tindahan. Anak mo ba yan? Tanong ni Kapido. Hindi, inampong ko. Natagpuan ko siya sa may batis, gutom na gutom at umiiyak. Tahimik lang ang bata, nakatingin sa lupa, wala man lang imik. Anong pangalan mo, iha? Tanong ni Kapido sa bata. Hindi sumagot ang bata. Tinawag ko na lang siyang Rosa, sabi ni Mang Lino. Wala naman siyang maalalang pangalan eh. Mula noon, tuwing bumababa si Mang Lino, lagi niyang kasama si Rosa. Lagi nakasuot ng luma pero malinis na bestida. Hindi nagsasalita pero palaging nakatitig sa mga tao na parabang pinag-aaralan ng bawat isa. Ilang linggo ang lumipas, napansin ng mga taga-baryo na tila hindi tumatanda ang itsura ni Rosa. Sa halip, parang mas nagiging maputi, mas kumikintab ang balat at lalo pang gumaganda. Baka alaga yan ng diwata, biro ng iba. Pero si Aling Dalisay, iba ang hinala. Hindi yan. May kakaiba sa batang yan, lalo na sa mga mata niya. Parang may kumikislap na pula kapag gabi. Isang gabi habang nagbabantay si Mang Turing, ang tanod ng baryo, may narinig siyang kakaibang ingay mula sa bakuran nila. Parang may hayop na kumakaskas sa bubong. Pag-ahon niya ng tingin,
Nasulyapan daw niya ang isang maliit na anino. Hindi hayop, hindi rin tao. Nakaluhod sa bubong at parang may kinakain. Nang tumingin daw ito sa kanya, nakita niyang maliit lang pero may mata na kumikislap na parang nagbabaga. Kinabukasan, nakita nilang patay ang baboy ni Mang Turing. Butas ang tiyan, ubos ang laman loob. Siguro yung mga ligaw na aso lang. Sabi ng iba, pero si Mang Turing nanginginig ng nagkwento. Nako, hindi yun aso. Tao ang ngugis, pero parang bata. Mula noon nagsimula ng kabahan ang mga tao. Lalo na't sa mga sumunod na gabi, may mga manok na nawawala, may kambing na natatagpo ang tuyo ang dugo, at sa may sapa, may mga bakas na maliliit na paa. Parang paa ng bata pero may kuko na mahaba, sabi ng isa na taga-baryo. Noong isang araw ng linggo, bumaba ulit si Mang Lino sa baryo. Mag-isa lang siya. Nasaan na yung batang kasama mo? Tanong ni Kapido. Natulog, nilagnat kagabi. Sagot ni Mang Lino, pero napansin ng mga tao parang may pasa sa braso si Mang Lino at may gasgas sa leeg. Kinagabihan, may mga batang naglalaro sa tabing ilog nang may nakita silang maliit na nilalang na nagtatago sa likod ng puno. Parang bata pero nakabaliktad ang paa. Nang makita silang mga bata, tumakbo ito ng mabilis. Mabilis pa sa aso paakyat ng bundok. Kinabukasan, dumating sa baryo si Aling Pasing, galing sa kabilang probinsya. Taga-Sisyo Lawin daw siya. Mga 3 bayan ng layo. Nag-usap sila ni Kapido nang mapatingin siya sa isang larawan sa dingding ng tindahan. Larawan iyon ni Mang Lino noong binyagan ng anak ni Kapido. Kasama si Rosa. Bigla raw namutla si Aling Pasing. Yan yung bata. Yan yung anak ng kapitbahay namin. 3 buwan na siyang nawawala. Ayon pa rito, napatingin ang lahat sa isa't isa. Baka magkamukha lang, sabi ni Kapido. Hindi. Siya yun, pero patay na siya. Nakita namin ang bangkay niya sa ilog. Walang laman ang tiyan. Pagkatapos ng pagkakakilanlan ni Aling Pasing kay Rosa, kumalat ang balita sa buong baryo. Patay na daw yung batang yun. Kung ganun, ano yung kasama ni Mang Lino? Ngunit walang gustong umakyat sa bundok para alamin. Takot ang mga tao, lalo na't gabi-gabi, naririnig nila ang mahihinang yabag mula sa kagubatan. Minsan ay parang tawa ng bata na humahalo sa hangin. Si Mang Lino sa kabila ng mga usapan, tahimik pa rin sa kubo niya sa taas ng bundok. Ngunit simula ng araw na umamin si Aling Pasing na patay na ang batang kamukha ni Rosa, nagsimula na ring makaramdam ng kaba si Mang Lino. Noong gabing yun, habang nakaupo siya sa labas ng kubo, may hawak na lamparang langis, napatingin siya kay Rosa. Wala ito sa banig nito. Tumayo siya, tinawag ang pangalan ng bata. Rosa, saan ka na naman pupunta ng ganitong oras? Tahimik ang paligid. Ang tanging narinig niya ay ang huni ng kuliglig at ang mahinang agos ng tubig sa batis. Lumakad siya papunta sa likod ng kubo kung saan nakasampay ang mga pinatuyong dahon ng sambong at yerba buena. Pagliko niya roon, bigla niyang naamoy ang matapang na amoy ng dugo. At sa liwanag ng lampara, nakita niya si Rosa. Nakaluhod, may hawak na manok at sinisipsip ang leeg nito habang dumadaloy ang dugo pababa sa bibig niya. Napatigil si Mang Lino. Nanigas, hindi siya makapagsalita. Paglingon ni Rosa, nakangiti siya pero puno ng dugo ang mga ngipin at labi niya. Lolo, gutom po ko. Napatras si Mang Lino. Nanginginig ang kamay niya habang itinataas ang lampara. Rosa! Bago pa niya matapos, biglang tumakbo si Rosa papasok sa kubo.
mabilis na parang hangin. Kinabukasan, walang imik si Mang Lino. Tinakpan niya ng kumot si Rosa habang ito'y natutulog. Sa liwanag ng araw, mukha lang itong inosenteng bata, pero napansin niyang mainit ang balat nito at parang walang pulso kapag hinahawakan. Pagdating ng tanghali, bumaba si Mang Lino sa baryo para bumili ng asin at langis. Nang tanungin siya ni Kapido kung ayos lang ba si Rosa, ang sagot niya ay, "Oo, nilagnat lang. Bata pa kasi, mahina pa siguro ang resistensya." Pero sa loob-loob niya, hindi na siya mapalagay. Pagbalik niya sa kubo, wala na si Rosa. Wala na rin sa paligid ang mga damit nito. Nakakalat. Sa lupa may mga bakas ng paa na parang sa bata pero nakabaliktad. Sinundan niya iyon hanggang sa may batis. Doon nakita niya si Rosa nakaupo sa bato, nakatingin sa langit. "Rosa, saan ka galing?" Ngumiti lang ito. "Nakakita po ako ng mga tao sa ibaba. Ang saya nila. May nagkakantahan." "Bawal bumaba doon." Mariing sambit ni Mang Lino. "Bakit po?" "Maraming tao, hindi mo kilala." Tahimik lang si Rosa. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. May ngiting kakaiba. "Hindi naman ako natatakot sa tao eh. Mas takot sila sa akin, Lolo." Hindi alam ni Mang Lino kung anong ibig sabihin noon Pero nang tumingin siya sa mga mata ng bata, nakita niyang may bahid ng pula ang mga yon. Parang sinag ng apoy sa loob ng mata. Simula noon, hindi na nakatulog ng mahimbing si Mang Lino. Gabi-gabi naririnig niya si Rosa na lumalabas ng kubo ng tahimik. Tapos ay bumabalik bago sumikat ang araw. Isang madaling araw, sinundan niya ito. Tahimik lang siyang naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan hanggang sa marating niya ang gilid ng kagubatan. Doon nakita niyang si Rosa ay nakaluhod sa tabi ng isang baboy ramo. Kagat ang tiyan nito at dinidilaan ang dugo na parang uhaw na hayop. "Diyos ko!" Mahinang sambit ni Mang Lino. Napalingon si Rosa at sa sandaling yon, malinaw na nakita ni Mang Lino ang anyo nito. Mahaba ang dila, mahaba ang kuko at pumapayat habang kumakain na parabang hinihigop ang laman loob. Nang tumigil ito, bumalik ang anyo. Batang babae ulit, maputla pero inosente ang tingin. "Lolo, bakit po kayo gising?" Hindi nakasagot ang matanda. Nanginginig siya habang tinitignan ng bata. Kinabukasan, nagsimula na siyang magdasal sa lumang orasyon na natutunan niya pa sa kanyang ama. Alam niyang hindi ordinaryo ang batang ito, pero hindi niya rin kayang patayin o itaboy. Napamahal na ito sa kanya. "Baka may awa pa ang Diyos sa kanya. Baka kaya siya dinala sa akin, may dahilan." Bulong ng matanda sa sarili. Lumipas ang ilang linggo. Lumala ang mga kaganapan sa baryo. May nawawalang mga alagang hayop gabi-gabi. May mga bangkay ng manok at baboy na walang laman loob. Isang gabi, may bata ring nawawala. Anak ni Mang Turing, ang tanod. At sa tabi ng sapa, natagpuan ang sapatos ng bata, puno ng dugo. Kinabukasan, may mga umakyat sa bundok para hanapin kung may bakas. Pagdating nila sa lugar ni Mang Lino, nakita nila si Rosa na nakatayo sa labas ng kubo, nakangiti sa kanila. At maya-maya, biglang pumasok sa loob na sobrang bilis. "Mang Lino, nasaan ang kasama mo?" Tanong ng isa. "Natutulog sa loob." Sagot ni Mang Lino halatang hindi mapakali. Pag-alis ng mga tao, umarap si Mang Lino kay Rosa. "May kinalaman ka ba sa bata sa ibaba? Sumagot ka." Unti-unting tumingin si Rosa sa kanya. Malamig ang tinig. "Hindi ko siya sinaktan. Gutom lang ako eh." Nanginig si Mang Lino. "Diyos ko, ano bang klaseng nilalang ka?" "Hindi ko rin alam."
Pero simula nung gumising ako sa ilog, hindi na ako katulad nila. Mula noon halos mabaliw si Mang Lino sa takot at awa. Nilalagnat siya gabi-gabi. Iniisip kung dapat bang itaboy si Rosa o tulungan. Pero tuwing nakikita niya itong nakahiga, parang batang ulila lang. Hindi halimaw kundi isang nilalang na hindi pinili ang pagiging ganoon. Hanggang isang gabi, nagising siya sa ingay ng kaluskos sa labas. Paglabas niya, may nakita siyang 3 nilalang, mga anino, mahaba ang dila, lumilipad sa sangahan ng mga puno. Isa sa mga ito ang bumulong. "Ibalik mo siya sa amin, hindi siya para sa inyo." At mula sa loob ng kubo, narinig niyang umiyak si Rosa. Gabi na noon at ang paligid ng bundok ay tahimik maliban sa ihip ng hangin at huni ng mga kuliglig. Nakaupo si Mang Lino sa tapat ng kanyang kubo, hawak ang lamparang halos maubos na ang langis. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na sumasakal sa dibdib niya. Narinig pa rin niya ang mga tinig mula sa dilim, may hinang boses ng mga nilalang na parang nagmumula sa hangin. "Ibalik mo siya sa amin," wika ng kanyang naririnig. Dinig din niya ang iyak ni Rosa sa loob ng kubo. Nang tuluyan niyang maisip na baka may masamang mangyayari, dali-dali siyang pumasok. Nakita niya ang bata na nakaupo sa sulok, yakap ang sarili, nanginginig. "Lolo, nandito sila. Gusto nila akong kunin." Bulong ni Rosa. Namumula ang mga mata. Lumapit si Mang Lino, nilapitan ng bata at tinakpan ito ng kumot. "Huwag kang lalabas, Rosa. Walang makakakuha sa'yo habang ako'y naririto." Pero sa labas ng kubo, may mga anino nga kumikilos. Parang 3 tao. Pero ang mga galaw ay hindi normal. Mabibilis, pasuray-suray, at nakalapat sa lupa ang mga kamay habang gumagapang. Maya-maya, may kaluskos sa bubong. Tapos may mahina ngunit nakakapangilabot na halakhak. Kinuha ni Mang Lino ang anting-anting na nasa ilalim ng kanyang banig. Isang lumang bato na may ukit ng krus at 3 titik na hindi niya mabasa. Matagal niya na iyong gamit tuwing may nagpapagaling sa kanya, panlaban daw sa masasamang espiritu. "Kung totoo man kayo, subukan niyong lumapit." Bulong niya. Sa isang iglap may kumalabog sa pinto. Malakas, parang may bumangga. Tapos may boses ng babae. "Lino, buksan mo. Ako ang ina ni Rosa." Halos magdugo ang tenga ni Mang Lino sa kakaibang tono ng boses. Malambing pero malamig, parang walang laman ang kaluluwa. "Hindi mo ako maluloko." "Hindi mo siya pag-aari. Dugo namin siya. Ibinigay lang siya sa iyo para lumakas. Pero ngayon kukunin na namin." Niyakap ni Rosa ang kanyang lolo. "Lolo, ayaw kong sumama sa kanila." "Hindi kanila makukuha hanggat humihinga ako." Ngunit sa sandaling yon, may sumampal na hangin sa buong paligid. Pumasok sa mga siwang ng dingding ang malamig na ihip. Sabay may bumalot na amoy ng bulok na karne. Paglabas ni Mang Lino ng kubo, nakita niya ang 3 nilalang. Isa sa kanila babae na mahaba ang buhok, maputla ang balat at nakalabas ang dila na singhaba ng braso ng bata. Ang 2 naman ay lalaki, payat na parang buto-buto na, may mga mata na kumikintab at humpak ang pagmumuka. "Bakit niyo siya gustong kunin? Bata siya, walang kasalanan." "Hindi siya tao. Isa siya sa amin, anak ng lahi ng gabi. Binuhay mo lang siya nang di mo alam ang kapalit." Nang sandaling yun naalala ni Mang Lino ang unang gabi nang makita niya si Rosa. Nakaluhod sa tabi ng batis, umiiyak, marumi at tila naliligaw. Ang tubig noon kulay dugo. Akala niya lang nasugatan ng bata, pero baka iyon na ang hudyat. Bumalik siya sa loob,
Kinuha ang sako ng asin, binudbura ng paligid ng pinto at mga siwang ng dingding. Ayokong ibigay ang batang yan. Wala na kayong karapatan sa kanya. Narinig niya ang sigaw ng mga nilalang sa labas, matinis at parang sabay-sabay. Kung di mo siya ibibigay, kukunin namin siya. Biglang lumipad ang bubong ng kubo, tinangay ng malakas na hangin at pumasok ang isa sa mga aswang. Napaatras si Mang Lino. Niyakap niya si Rosa habang ang nilalang ay naglalakad papalapit. Nakangisi, bumubuka ang bibig na may matutulis na ngipin. Pero bago ito makalapit, itinapo ni Mang Lino ang anting-anting sa hangin at sumigaw ng orasyon na matagal niya nang hindi binibigkas. Sumigaw ang nilalang, napatras, nasunog ang balat na parang dinilaan ng apoy. Kasunod nun naglahong parang usok ang tatlo. Nang matapos ang lahat, bumagsak sa sahig si Mang Lino. Habol ang hininga. Si Rosa naman ay nakayakap pa rin sa kanya. Umiiyak. Lolo, babalik sila? Hindi sila titigil hanggat hindi nila ako kinukuha. Bulong ng bata. Pagkaraan ng ilang araw, nagpasya si Mang Lino na ibaba si Rosa sa baryo. Hindi naligtas sa bundok, pero pagdating nila sa paanan ng daanan, napansin ng mga taga-baryo ang kakaibang itsura ni Rosa. Mas payat, mas maputi, at sa liwanag ng araw parang aninong naglalakbay sa ilalim ng balat niya. Bata, anong nangyari sa'yo? Tanong ng isa sa kanila. Ngumiti si Rosa, mahina, tapos tumingin sa araw. At ng mga sandaling yon, dumugo ang mata niya. Magsisigaw na sana ang mga tao, pero tinakpan ni Mang Lino ang bata. Sumigaw siya. Walang lalapit. Bata lang ito, ngunit halatang nanginginig siya. Gabi ring iyon, nagpasya siyang dalhin si Rosa sa lumang simbahan sa kabilang baryo. Baka sakaling may pari na makatulong. Naglakad sila ng ilang oras, dala ang lampara. Sa daan panay ang tingin ni Rosa sa langit. Parang may naririnig. Lolo, hindi mo ako mailalayo sa kanila. Manahimik ka, Rosa. May dugong kagaya ko sa dugo mo. Napatigil si Mang Lino. Anong sinabi mo? Kaya mo ako naririnig, kaya mo ako nakikita. Nang makarating sila sa simbahan, sarado na ang pinto. Ngunit sa gilid nito, may nakasinding kandila at isang matandang lalaking nakaitim na sutana, si Padre Simeon, ang pari ng kalapit na baryo. Anong kailangan ninyo? Tanong ng pari. Padre, tulungan niyo kami. May nilalang na gustong kunin ng batang ito. Tinitigan ni Padre Simeon si Rosa, tapos ay napaatras. Hindi siya ordinaryo. Alam ko, pero bata siya, Padre. Maawa kayo. Lumapit ang pari, hawak ang krus. Nang idampi niya ito sa noo ng bata, uminit ang hangin at sumigaw si Rosa. Demonyo! Hindi mo dapat dinala yan dito, Lino. Hindi siya demonyo. Isa siyang bata. Ngunit sa harap nila, unti-unting nagbago ang anyo ni Rosa. Lumabas ang mga pangil, humaba ang dila at pubutok ang mga ugat sa braso. Nangangalit ang hangin sa loob ng simbahan. Lolo, tulungan mo ko! Niyakap siya ni Mang Lino kahit mainit ang balat nito, kahit nasusunog siya sa bawat haplos. Hindi kita iiwan, kahit ano ka pa. At sa sandaling yun, nagliwanag ang buong simbahan. Parang may pumunit na apoy mula sa langit. Nang tumigil ang liwanag, si Rosa ay nakahandusay sa lupa, walang malay. At sa labas ng simbahan, naghihintay ang tatlong nilalang. Nakangiti, nakamasid. Madilim ang buong paligid ng lumang simbahan. Tanging mga kandila lang sa altar ang nagbibigay ng liwanag. Nanginginig ang mga apoy sa bawat ihip ng hangin. Nakahandusay si Rosa sa sahig. Maputla, walang malay, at may bakas ng paso sa balat. Si Mang Lino, nakaluhod sa tabi niya, hawak-hawak ang kamay ng bata. Padre, tulungan niyo po siya.
Namamanhik na sabi ni Mang Lino, nanginginig ang tinig. Si Padre Simeon naman, matanda at may halong takot sa mga mata, ay humakbang palapit, hawak ang krus at bote ng banal na tubig. Hindi ko alam kung kaya ko pa ito, Lino. Kung totoo ang paniniwalaan ko, ang bata ay nasa pagitan ng dalawang daigdig. Kalahating tao, kalahating nilalang ng kadiliman. Pero may kaluluwa pa siya, Padre. Naririnig ko pa siyang umiiyak tuwing gabi. Tahimik lang ang sandali ng simbahan. Sa labas, unti-unting dumidilim lalo kahit walang ulap sa langit. Ang buwan na kanina'y maliwanag, ngayon natatakpan ng itim na ulap na parang usok. Sumunod ang malamig na hangin at ang halakhak ng tatlong nilalang mula sa kagubatan. Padre, nandyan na naman sila. Sa ngalan ng Diyos, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinasaway ko kayo, mga anak ng kadiliman. Huwag kayong lalapit sa tahanan ng Panginoon. Ngunit sumagot ang boses mula sa labas. Boses ng babae, malalim at parang dalawang dila ang gamit. Hindi mo kami mapipigilan, pare. Anak namin yan. Ang dugo niya ay sa amin. Sumabog ang pinto ng simbahan at pumasok ang malamig na hangin kasabay ng tatlong nilalang. Mga aninong hugis tao pero naglalakad na parang hayop. Ang una, ang babaeng mahaba ang buhok, lumapit kay Rosa. Rosa, gising na. Umuwi ka na sa amin. Hindi ka na babagay rito. Nanginginig si Mang Lino. Tumayo siya, humarang sa pagitan nila. Hindi mo siya anak. Niligtas ko siya mula sa ilog na nilamon niyo ng dugo. Hindi mo siya niligtas, Lino. Ibinuhay mo lang muli ang gutom niya. Tugon ng babae. Muling nagliwanag ang mga mata ni Rosa. Dahan-dahan siyang bumangon. Lolo, ang sakit ng ulo ko. Ngunit habang nagsasalita, humahaba ang kanyang kuko at nagbabago ang boses. Rosa, labanan mo yan. Huwag kang magpapadala. Umiiyak ang bata. Ayoko, Lolo, pero gusto kong kumain. Gutom ako. At bago pa siya mapigilan, tumalon siya sa isa sa mga nilalang at sabay nilang sinunggaban ang isa't isa. Halimaw laban sa halimaw. Nagsigawan ang mga ibon sa labas ng simbahan. Bumagsak ang mga sanga ng puno at yumanig ang lupa. Si Padre Simeon nagdasal ng malakas hawak ang krus, habang binabasa ng banal na tubig ang sahig. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, palayasin ang kadiliman. Nang mapatak ang tubig kay Rosa, napasigaw siya ng malakas, hindi sa sakit kundi sa pagkakahati ng loob niya. Lolo, tulungan mo ko. May mga boses sa loob ng ulo ko. Lumapit si Mang Lino kahit nasusunog ang balat niya sa init galing sa katawan ng bata. Rosa, anak, makinig ka. Hindi mo kailangan maging katulad nila. Kaya mong labanan yan. Wala ka nang magagawa, matanda. Sa bawat gabi, unti-unti siyang magiging isa sa amin. At kapag natapos ang ikatlong gabi ng buwan, magiging ganap na siya. Lumapit si Padre Simeon. Tinutok ang krus sa babae. Kung anak ng dilim ka, masusunog ka sa liwanag ng Diyos. Ngunit tumawa lang ito at sa isang iglap, lumipad at sinunggaba ng pari. Sumabog ang lampara, nagliyab ang sahig. Padre! Sigaw ni Mang Lino. Lolo, nasusunog po si Padre. Wala na tayong oras, anak. Kailangan nating tumakas. Lumabas sila sa gubat. Nagdilima. Walang buwan. Ang mga kuliglig tahimik. Ngunit habang tumatakbo sila, naririnig ni Mang Lino ang pakpak ng mga nilalang sa taas. Mabilis, mabigat, parang malalaking paniki. Lolo, hindi sila titigil. Babalikan nila tayo. Kung ganoon, dito na natin to tatapusin. Dinala niya si Rosa sa isang lumang kuweba sa gilid ng bundok kung saan dati siya nag-aalay ng halamang gamot. Doon may lumang bilog na bato sa gitna. Altar ng mga ninuno, sabi ng matatanda. Lolo, anong gagawin natin? Kaya mong pumili, Rosa. Tao ka, hindi ka halimaw.
Ngumiti ang bata pero may luha sa kanyang mga mata. Pero yung dugo ko hindi sa tao. Nararamdaman ko kapag may dugo, naaamoy ko kaagad. Kung ganoon, dito mo tapusin ang sumpa. Ako ang bahala sa'yo. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, dumating na ang tatlong nilalang. Mula sa itaas ng kuweba, bumagsak ang mga ito. Humihiyaw, humahagik-gik. Wala ka nang ligtas, bata. Hinawakan ni Mang Lino ang kamay ni Rosa, sabay itinapat sa altar. Kung kailangan ng sakripisyo, ako na lang. Sigaw ni Mang Lino. Huwag mo na siyang kunin. Ngunit si Rosa ay umiiyak at nanginginig. Hindi pwede, Lolo. Ako ang dapat mawala. Ako ang sumpa. At bago pa siya mapigilan, kinagat niya ang sarili niyang braso at idinikit ang dugo sa bato. Sumigaw siya ng napakalakas. Boses ng bata, boses ng halimaw na sabay-sabay. Kumulog ng malakas. Yumanig ang lupa at nagliwanag ang kuweba. Ang tatlong nilalang ay napapasigaw habang nagliliyab at natutunaw sa apoy. Si Rosa nakatayo sa gitna, umiiyak habang unti-unting naglalaho ang anyo niya sa liwanag. Lolo? Rosa anak, huwag mong gawin yan. Salamat po sa pag-ampon. Mahina niyang sabi bago tuluyang naging abo ang kanyang katawan. Naiwan si Mang Lino nakaluhod, yakap ang mga abo. Tahimik ang paligid, tanging hangin lang ang humahaplos sa kanyang balikat. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga taga-baryo sa kuweba. Nakatulala, hawak ang lumang bato na may marka ng dugo. Wala na si Rosa. At mula noon, hindi na muling nakita si Mang Lino sa baryo. Sabi ng mga matatanda, minsan daw kapag gabi ay tahimik ang bundok. May nakikita silang matandang lalaki na may kasamang batang babae. Naglalakad sa gilid ng batis, may dalang lampara. Tahimik lang daw, pero kung makikita mo sa liwanag, ang anino ng bata, walang paa. Makalipas ang 15 taon matapos mawala si Mang Lino at si Rosa, nanatiling tahimik ang baryo. Walang gustong pumunta sa parte ng bundok kung saan naroon ang kuweba. Sabi ng matatanda, may mga ilaw daw na biglang lumalabas tuwing kabilugan ng buwan. Ilaw na parang lampara at minsan ay tinig ng bata na tumatawag ng Lolo. Magandang araw o gabi po sa inyo. Ako po si Samuel, tubong San Roque. Isang maliit na baryo sa gilid ng bundok na matatagpuan sa bahaging Luzon. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang karanasan ko, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Hindi ko alam kung matatakot o maaawa ko, pero totoo lahat ng ito. Tungkol ito sa isang panahon ng buhay ko, noong taong 1984 na halos ikasira ng aking pag-iisip. Panahon yun na natuklasan kong hindi pala ako ordinaryong tao. Isa pala akong aswang. Ngunit natutong manggamot dahil sa isang albularyong nagligtas sa akin. Noong panahong yun, 18 taong gulang pa lang ako. Namuhay kami ng simple kasama si Nanay Mila at ang nakababatang kapatid kong si Jonas. Wala na kaming tatay. Bata pa lang ako nang napatay siya ng mga lasing sa kabilang baryo. Si Nanay nagtitinda ng gulay sa palengke sa bayan. Ako naman, tumutulong sa bukid ni Mang Turing, kapitbahay namin. Tahimik lang ang buhay namin noon, hanggang sa isang gabi na nabago ang lahat. Hating gabi na yon, kagagaling ko lang noon sa bayan dahil naghatid ako ng mga gulay. Madilim ang daan pa uwi, tanging ilaw ng gasera ang dala ko. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig at huni ng tuko ang maririnig. Habang naglalakad ako sa isang putik, may naramdaman akong malamig na simoy ng hangin, parang galing sa likod ko. Paglingon ko wala naman, pero ilang hakbang pa, narinig ko ang mga yabag na mabibigat, parang may sumusunod sa akin. Sino yan? Mang Turing kayo po ba yan? Ang mga yabag mas lumapit. Tumakbo ako pero
Pagdating ko sa tapat ng malaking punong balete sa kanto ng baryo, bigla kong naramdaman na parang may malamig na kamay na humawak sa batok ko. At doon bigla akong nahilo. Tumigil ang paligid at bago ako mawala ng malay, may narinig akong mahinang tinig, parang boses ng matanda. Hindi ka dapat matakot, Samuel. Sabi niya. Pagmulat ko, umaga na. Nasa higaan ako, nanginginig at punong-puno ng galos ang katawan ko. Si nanay umiiyak habang pinupunasan ng pawis ko. Sabi niya, nakita daw nila akong nakahandusay sa tapat ng bahay ni Mang Turing. Duguan at malamig pa ang katawan. Akala nila patay na ako. Lumipas ang 3 araw bago ako muling nakalabas ng bahay. Pero mula noon, may kakaibang nangyari sa akin. Hindi ako nagugutom sa araw, pero tuwing gabi o hating gabi, nagigising ako na parang gutom na gutom. Hindi ko alam kung bakit pero ang mga hayop sa paligid, lalo na ang manok at baboy, parang natatakot sa akin. Minsan dumaan ako sa harap ng bahay ni Mang Lando. Nakita ko nga, nagwawala ang aso niya. Parang nagalit na galit. Hindi ako lumapit pero ang mga mata ng aso nakatutok lang sa akin, nanginginig. Isang gabi, hindi ko napigilan. Nagising ako, nagutom na gutom. Parang may nagtutulak sa isip ko na humanap ng dugo. Kinuha ko ang lampara at lumabas ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero dinala ako ng mga paa ko sa likod ng bukid. Madilim, doon walang tao, tanging liwanag ng buwan lang. At doon nakita ko may kalabaw na nakatali sa punong nyug. Parang alam na alam ang gagawin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako at sa di ko mapaliwanag na paraan, bigla kong nakaramdam ng matinding lakas. Ang mga ngipin ko parang tumalim at bago ko pa maisip, nakagat ko na ang leeg ng hayop. Nang matapos ako, nagulat ako sa sarili ko. Puno ng dugo ang kamay ko. Gusto kong magsuka pero pinakiramdaman ko ang busog ko. Kinabukasan, kumalat sa baryo na may nilalang daw na kumakain ng mga alaga sa gabi. May nagsabing aswang daw at doon ko lang napagtanto kung ano ako. Sinubukan kong itago ang sarili ko. Hindi ako lumabas tuwing gabi. Hindi na rin ako sumasama sa mga kasamahan ko sa bukid. Pero kahit anong iwas ko, nararamdaman kong unti-unti akong nag-iiba. Ang balat ko namumutla. Ang mga mata ko minsan nagiging pula kapag nagagalit ako. At kapag naaamoy ko ang dugo, parang nawawala ako sa sarili. Hanggang isang gabi, may kumatok sa bahay namin. Isang matandang lalaki, nakaputing kamisita, at may dalang supot na may mga dahon at ugat. Matandang lalaki. Ako si Mang Doroteo. Albularyo ako mula sa kabilang baryo. May nakarating sa akin tungkol sa iyo, iho. Tahimik lang ako. Natatakot ako na baka patayin niya ako. Kasi sabi ng mga tao, albularyo ang kalaban ng mga aswang. Pero hindi niya ako tinitigan ng may galit. Bagkus parang naawa siya sa akin. Hindi mo kasalanan yan. May sumpa sa dugo mo. Pero pwede nating baguhin yan. Sumpa po? Paano? Hindi ko namang ginusto to eh. May paraan pero mahirap. Kailangan mong matutong kontrolin ang sarili mo at gamitin yung lakas mo para sa kabutihan. Hindi ako makapaniwala. Isang albularyo gustong tulungan ang isang aswang na tulad ko. Simula noon, pinatira niya ako sa kanyang bahay sa kabilang baryo, malapit sa ilog. Doon nagsimula ang kakaibang buhay ko. Hindi bilang halimaw kundi bilang isang nilalang na tinuturuan kung papaano maging tao ulit. Ilang araw matapos akong sumama kay Mang Doroteo, tinuruan niya akong gumawa ng mga halamang gamot. Basbasan ng orasyon at gamutin ang may sakit. Pero lagi niyang sinasabi ang tunay na lakas, Samuel, hindi sa katawan, nasa loob ng puso.
Hindi ko kaagad naintindihan, pero habang tumatagal, nakikita kong totoo ang sinasabi niya. Sa tuwing may dumadating na pasyente, pinapagamit niya ako ng kapangyarihan ko, hindi para manakit kundi para makaramdam ng sakit ng iba, at ito ay gamutin. Isang gabi habang nagpapahinga kami sa ilalim ng kubo, nagtanong ako, "Mang Doroteo, bakit niyo po ako tinutulungan? Aswang ako." Dahil minsan ako rin, halos naging isa sa inyo. Napatingin ako sa kanya. Hindi na siya nagsalita pa, pero simula noon, mas naging mahigpit ang pagtuturo niya sa akin. Parang alam niyang may darating na pagsubok. At dumating nga iyon. Isang gabi, may tumawag sa amin mula sa kabilang baryo. Isang buntis daw ang sinapian ng masamang espiritu. Si Mang Doroteo, sinamahan ako. Pagdating namin sa bahay, malamig ang hangin at lahat ng tao takot. Ang babae nakahiga, umiiyak at biglang sumisigaw ng mga salitang hindi maintindihan. Samuel, lapit ka. Gamitin mo ang lakas mo, huwag ka matakot. Lumapit ako, pero pagtingin ko sa mata ng babae, may nakita kong anino. Itim, kumikilos parang usok. At sa loob ng utak ko may boses na nagsasabi ng, "Sumama ka sa amin, Samuel." Nanginig ako. Pero bago pa ako makagalaw, biglang sumigaw si Mang Doroteo. Labanan mo! Huwag mong hayaang lamunin ka! Pagmulat ko, hawak ko na ang kamay ng babae at nararamdaman kong parang may humihigop ng hangin sa paligid. Nawala ang boses at pagtingin ko, maayos na ulit ang buntis. Yan yon, Samuel. Kaya mong gamutin kahit ang mga sinasapian. Hindi mo kailangang maging halimaw. At doon ko na naranasan kung ano ang pakiramdam ng isang nilalang na bagamat may dilim sa kalooban, kaya pa rin gumawa ng kabutihan. Pero hindi pa roon natatapos. Noong sumunod na buwan, may dumating na mga taga-baryo. May dala silang sibat at itak. Sabi nila, ako daw ang kumakain ng mga hayop sa paligid. Tinuro nila ako sa harap ni Mang Doroteo. At sa gabing yun, may nangyaring hindi ko makakalimutan habang buhay. Mga alas 8 ng gabi, nang may marinig kaming malalakas na sigawan sa labas ng bahay. May mga dalang sulu at sibat ang mga tao. Naririnig ko pa ang sigaw ng mga babae at bata sa labas. "Ilabas niyo yung aswang na iyan na tinatago ninyo, Mang Doroteo." Kinain na naman ang mga alaga namin kagabi. Hanggat di namin nakikita yung binata mo, hindi kami aalis dito. Nang marinig ko yun, nanginig ang mga kamay ko. Gusto kong lumabas at ipaliwanag, pero pinigilan ako ni Mang Doroteo. Huwag kang lalabas, Samuel. Hindi yan makikinig sa paliwanag. Galit yan. At sa galit, kahit ang tama, nagmumukhang kasalanan. Pero Mang Doroteo, hindi ko naman ginawa yung sinasabi nila. Paano kung saktan nila kayo? Mas lalong lalalayan kapag pinatulan mo. Manahimik ka lang. Tinakpan niya ng palaspas ang bintana at sinindihan ng insenso. Habang ginagawa niya yon, naririnig ko pa rin ang mga sigawan sa labas. Ilang sandali pa, may isa sa kanila ang nagtangkang pumasok. Malakas ang hampas sa pinto. Samuel, huwag kang kikilos kahit anong mangyari. Pag ako ang nagsabi, saka ka lang lalabas. Tumangulang ako kahit nanginginig. Maya-maya, binuksan niya ang pinto. Pagkakita ng tao sa kanya, sabay-sabay silang umatras. Kasi akala nila, babasahan sila ng sumpa. Pero kalmado lang si Mang Doroteo. Kung sinasabi niyong aswang ang alaga ko, ipakita niyo muna ang ebidensya. May mga alaga kaming patay. May mga marka sa leeg. Yan ang ebidensya. At nakita niyo bang ginawa niya yon? Hindi. Pero sino pa ba? Siya lang naman ang kakaiba rito. Napayuko ako. Sa kabila ng lahat, kahit totoo ang ilan sa sinasabi nila, hindi ko rin ginusto. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaliwanag, pero pinigilan ako ni Mang Doroteo ng kanyang kamay. Tumalikod siya sa kanila at pabulong na nagsabi sa akin, "Kung gusto mong mabuhay, Samuel, kailangan mo matutunang pigilan ang apoy sa loob mo."
Pagkasabi niya nun, bigla kong naamoy ang dugo. May isa sa mga lalaki sa labas, may sugat pala sa braso. At doon ko naramdaman muli ang gutom. Yung hindi ko na dapat maramdaman. Mabilis kong hinigpitan ang pagkakahawak sa sarili kong kamay. Pinilit kong wag lumapit. Pero ang mga mata ko, unti-unting nag-iiba. Mang Doroteo, hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Diyan susubukin kung totoo kang tao pa. Maya-maya humupa din ang gulo. Umalis ang mga tao matapos silang payapain ni Mang Doroteo. Pero bago umalis, ang isa sa kanila, tinuro pa ako mula sa labas. Bantayan mo yung binata mo, albularyo. Pag may nangyaring kakaiba ulit, hindi na kami maniniwala sa dasal mo. Kinabukasan umalis kami ni Mang Doroteo sa baryo. Pumunta kami sa mas liblib na lugar, malapit sa paanan ng bundok. Kung saan halos walang bahay. Doon niya itinuloy ang pagtuturo sa akin. Pero napansin ko, palakas ng palakas ang mga bisita niya. Mga taong may kakaibang sakit. Mga batang nagkakasakit bigla. Mga babaeng sinasapian. Isang gabi dumating ang isang lalaki na may dalang anak na halos wala ng malay. Sabi niya, 3 gabi nang nagwawala at walang makagamot. Dinala namin sa loob. Paglapit ko, nakita ko na may kakaibang aura yung bata. Itim, kumikintab parang usok na may anyo ng mga kamay na nakayakap sa kanya. Naramdaman kong humigop yun ng lakas mula sa paligid. Samuel, oras mo na. Gamitin mo yung tinuro ko sa'yo. Hindi ko alam kung kaya ko, Mang Doroteo. Hindi mo kailangan maniwala sa sarili mo. Maniwala ka sa kabutihan mo. Tumayo ako sa tabi ng bata. Inilagay ang kamay ko sa noo niya at pumikit. Parang may malamig na hangin na dumaloy sa katawan ko. At sa loob ng isip ko narinig ko na naman yung mga boses na, "Halina kayo, Samuel." Pero bago ako tuluyang lamunin ng dilim, nakarinig ako ng tinig ni Mang Doroteo, malakas at matatag. Sa ngalan ng Diyos na buhay, itaboy mo ang kadiliman. Nanginig ako habang sinisigaw ko rin ang orasyon na itinuro niya, hanggang sa maramdaman kong may mainit na dumaloy mula sa dibdib ko papunta sa kamay ko. At nang dumilat ako, wala na yung anino. Ang bata huminga ulit at nakangiti ang ama. "Salamat ho, Mang Doroteo. Salamat din sa'yo, binata." Huwag mong pasalamatan kami. Pasalamatan mo ang may kapal. Siya ang tunay na gumaling dyan. Pag-alis nila, napaupo ako sa gilid ng banig. Sobrang pagod pero magaan sa pakiramdam. Hindi ko alam kung anong klaseng kapangyarihan yun, pero hindi na yung gutom na dugo ang gumagalaw sa akin. Parang liwanag. Lumipas sa mga buwan. Sa bawat araw natututo akong gamitin ang kakayahan ko sa tama. Minsan ginagamit ni Mang Doroteo ang pandama ko para hanapin ang masamang espiritu sa paligid. Kasi kahit hindi ko nakikita, nararamdaman ko sila. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabing ilog, bigla siyang tumigil. Samuel, nararamdaman mo ba yon? Parang may malamig na hangin, Mang Doroteo. Tama, may dumadalaw. Huwag kang titingin diretso, baka makita ka. Dahan-dahan kaming lumakad, pero sa gilid ng mata ko, nakita ko ang nilalang na nakaupo sa bato. Mahaba ang buhok, puti ang damit, pero itim ang muka. At nang mapansin ko, ngumiti ito, ngunit wala siyang mata. Tumakbo kami pabalik sa bahay. Pagdating namin, agad siyang nagsaboy ng asin sa paligid at binasahan ng dasal ang bawat sulok. Hindi ordinaryong kaluluwa yon. Isa yung tagapamagitan ng dilim. Hinahanap ka, Samuel. Ako? Pero bakit ako? Dahil sa dugo mo, alam nila na hindi ka ganap na tao. Gusto ka nilang makuha bago tuluyang magbago ang kaluluwa mo. Hindi ako nakatulog buong gabi. At mula noon, alam kong hindi lang tao ang kalabang ko, kundi ang mismong kadilimang gusto akong sakupin at kunin pabalik. Dumating ang araw na nagkasakit si Mang Doroteo. Biglaan lang, nilagnat siya ng mataas at hindi makabangon.
Ginawa ko lahat ng tinuro niya. Mga dahon, mga orasyon, pati langis na may basbas. Pero kahit anong gawin ko, hindi siya gumagaling. Hanggang isang gabi, tinawag niya ako. Samuel, oras ko na. Huwag niyo po sabihin yan, Mang Doroteo. Gagaling kayo. Makinig ka. Ang kapangyarihang meron ka, gamitin mo para sa iba. Huwag mo hayaang lamunin ka ng galit o gutom. Kasi kapag bumigay ka, mawawala lahat ng tinuro ko. Pero paano? Paano ako mabubuhay nang wala kayo? Sa bawat dasal mo, ako yung magiging gabay mo. At doon dahan-dahan siyang pumikit at hindi na muling nagising pa. Naiwan akong mag-isa sa kubo. Kinabukasan, inilibing ko siya sa paanan ng bundok. Pagkatapos nun, lumuhod ako at nagdasala. Sa unang pagkakataon, hindi bilang aswang, kundi bilang isang taong natutong magmahal, matakot at maniwala sa kabutihan. Pero hindi doon natapos ang lahat. Dahil makalipas ang 3 gabi, mula nang mamatay si Mang Doroteo, may narinig akong mga yabag sa labas ng kubo. Pagtingin ko sa bintana, may 3 lalaki na may dalang sulo. At sa gitna nila, isa sa kanila ay si Mang Lando, kapitbahay naming dati sa San Roque. Samuel, alam na namin ang totoo mo. Hindi ka tao. At ngayon ikaw naman ang ililibing namin. At doon, nagsimula ang pinakamadilim na gabi. Gabing naranasan ko sa buong buhay ko. Gabi na naman yun, tahimik ang paligid. Tanging mga kuliglig lang ang maririnig sa gubat. Pero sa gitna ng dilim, nandoon ang 3 lalaking may dalang sulo. Si Mang Lando kasama niya si Tio Ramil at Cardo, mga dati kong kakilala. Mga taong minsang bumati sa akin tuwing dumadaan ako sa bukid. Ngayon mga mata nila puro galit at takot ang laman. At ako ang nasa loob ng kubo ni Mang Doroteo. Mag-isa, walang ibang kasama kundi mga dasal at alaala ng matanda. Lumabas ka na, Samuel. Hindi ka na makakatakas. Alam namin kung ano ka. Uulitin ko pa ba? Ginagamit mo lang yung pagiging manggagamot mo para linlangin kami. Aswang ka pa rin. Tapos na yung panluloko mo. Lumabas ka. Ususunugin namin tong bahay. Nanginig ang katawan ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nararamdaman kong muli ang gutom na matagal ko nang pinipigilan. Parang muling nabuhay sa loob ko yung halimaw na itinuro ni Mang Doroteo na dapat kong pigilan. Ngunit kasabay ng kaba, bumalik din sa isip ko ang mga salita niya na ang tunay na lakas sa pagpipigil sa sarili. Huminga ko ng malalim. Kinuha ko ang maliit na botelya ng banahaw na itinuro niyang gamitin pang taboy sa masamang espiritu. Nilagay ko yun sa palad ko at nagdasala. Pagkatapos, marahang kong binuksan ang pinto. Paglabas ko, tumigil sandali ang 3. Siguro hindi nila inaasahang lalabas ako ng walang laban. Tumama ang ilaw ng sulo sa mukha ko at alam kong nakikita nila na iba na ako. Pumayat, maputla at may mapulang mga mata, pero hindi ako nagpakita ng galit. Mang Lando, hindi ko kayo kalaban. Tumahimik ka. May nakita kaming kalabaw na patay kagabi at may mga bakas sa lupa na galing dito sa gubat. Sino pa ba ang gagawa nun kundi ikaw? Hindi ako yun. Matagal ko nang nilabanan yung sumpa na yan. Tinulungan ako ni Mang Doroteo. Walang kwenta yung mga palusot mo. Manggagamot daw pero halimaw naman. Aswang pa rin yan. Sabi naman ni Ramila. Itinaas ni Cardo ang sibat. Mabilis itinutok niya sa akin ngunit bago pa ako makagalaw, naramdaman ko na ang malakas na hampas ng hangin. Isang boses na hindi ko inaasahang pamilyar, malamig ngunit mapayapa. Ang boses ni Mang Doroteo. Samuel, huwag kang lalaban sa galit. Parang pumutok ang dibdib ko sa bigat ng emosyon. Ipinikit ko ang mata ko at maramdaman kong may liwanag na bumalot sa paligid. Hindi yung apoy ng mga sulo, kundi yung malamlam na puti, parang mula sa buwan. Napansin ko nga, nag-alangan ang mga lalaki. Tumingin sila sa paligid tila natakot.
Ano to? Ano tong ilaw na to? Sabi ni Cardo. Huwag kayong lalapit, may sumpa to. Sabi naman ni Ramila. Habang nagsasalita sila, naglakad ako palapit. Hindi ako tumakbo, hindi rin ako sumigaw, tahimik lang. At habang lumalapit ako, itinapat ko ang palad ko sa apoy ng sulo. Ang apoy, dahan-dahang namatay. Hindi ko kayo sasaktan, pero kung patuloy kayo magpapaikot sa galit ninyo, kayo din ang malulunod sa takot. Pagkasabi ko noon, may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng mga puno. Mabilis, at sabay-sabay silang lumingon at mula sa dilim, lumabas ang isang nilalang na parang tao pero mas malaki. May mahabang kuko at may kumikislap na mga mata. Itim ang balat at ang ngipin ay matutulis. Diyos ko! Aswang! Sabi ni Cardo. Hindi ako nakagalaw. Pero alam ko nga, hindi ako yon. Ang nilalang na yon, yun ang dahilan ng lahat. Siya ang tunay na kumakain ng mga alaga. At nang magtagpo ang mga mata namin, parang may koneksyon sa pagitan naming dalawa. Parang kilala niya ako. At sa utak ko may boses na bumubulong. Ikaw dapat ang kasunod ko, Samuel. Bakit mo pinipigilan ang dugong yan? Mabilis ang pangyayari. Tumakbo ang mga lalaki, nagsigawan. Pero bago pa sila makalayo, tumalon yung nilalang at hinablot si Cardo sa leeg. Napasigaw siya habang humandusay sa lupa. Hindi ko na alam kung anong lakas ang pumasok sa akin, pero bigla kong gumalaw para kong hinila ng sarili kong katawan na. Tama na! Tumalon ako sa pagitan nila at sa unang pagkakataon, ginamit ko ang kapangyarihan ko hindi para lumaban, kundi para pigilan. Hinawakan ko ang braso ng nilalang. Mainit parang nag-aapoy. Naramdaman kong may dumadaloy na kuryente sa mga ugat ko. At nang masalubong ang aming mata, nakita ko ang sarili kong anyo noon. Isang halimaw na gutom, walang kaluluwa. Hindi mo kayang maging tao, Samuel. Kaya ko, dahil tinuruan akong magmahal. At biglang nagliwanag ang paligid. Mula sa palad ko may lumabas na liwanag at napasigaw ang nilalang. Ang apoy ng mga sulo ay biglang nagliyab. Pero hindi nasunog ang gubat, bagkus ang halimaw lang ang tinamaan. At sa huling sandali bago ito naglaho, may narinig akong mahinang boses na parang humihingi ng tawad. Pagkatapos na wala na ito, abo na lang ang naiwan sa lupa. Tahimik noon, walang gumagalaw sa amin. Si Cardo nanginginig pa rin pero buhay. Lumapit ako sa kanya. Tinulungan ko siyang tumayo. Si Mang Lando at Tio Ramil hindi makapaniwala sa nakita nila. Tinitigan nila ako. Halata sa mukha nila ang hiya at pagkalito. Samuel, patawad. Akala namin. Walang dapat pagpatawad. Takot lang ang nagtulak sa inyo. Sabi ko naman. Pero yung nilalang na yun, ano yun? Bahagi ng sumpa ko. Pero natapos na. Pag-uwi nila, naiwan akong mag-isa sa gubat. Tahimik, malamig pero magaan ang pakiramdam ko. Tinignan ko ang langit, ang buwan na bilog, pero hindi ako nakaramdam ng gutom. Sa halip, nararamdaman kong parang may malamig na hangin na yumakap sa akin. At sa loob ng isip ko, muli kong narinig ang boses ni Mang Doroteo. Tandaan mo, Samuel, minsan ang pinakamabuting manggagamot ay yung minsang naging halimaw dahil alam niya kung gaano kasakit ang kadiliman. Lumipas ang bawat mga buwan. Bumalik ako sa San Roque. Tahimik na ang baryo. Wala nang mga patay na hayop. Wala nang sigawan tuwing gabi. Nagpatayo ako ng maliit na kubo sa tabi ng ilog. At doon ko tinuloy ang natutunan ko kay Mang Doroteo. Mga tao natutong magtiwala ulit sa akin. Minsan pumupunta sila para magpagamot. Hindi nila alam na ang gumagamot sa kanila ay isang nilalang na minsan nilang kinatakutan. Pero yun ang gusto kong mangyari. Tahimik, mapayapa, at habang nakatingin ako sa tubig ng ilog, nakikita ko pa rin ang sarili kong refleksyon. Hindi na aswang, hindi na rin ganap na tao, pero isang nilalang na natutong pumili ng kabutihan. Ngayon si Reggie,
Taon na ang lumipas. Marami na rin akong natutunan. Pero tuwing dumidilim ang gabi, minsan pa rin akong nakakaramdam ng lamig sa batok. Na parang may nakamasid at sa bawat hampas ng hangin ay naririnig pa rin akong pamilyar na tinig. At doon, alam kong may kasunod pa dahil minsan kahit gaano kalalim ang pagbabago, ang sumpa ng dugo ay hindi basta-basta nawawala. At kung minsan, kapag napapatingin ako sa langit sa kalagitnaan ng gabi, nakikita kong parang may liwanag na kumikislap sa may gubat. Pero sa ngayon, tahimik ang gabi. Ako si Samuel, dating binatang tinuruan ng albularyo, at ngayon manggagamot ng mga nilalang at tao. Ang sumpa ko naging gamot, ang dilim ko naging liwanag. At dito na po natatapos ang kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Celso, taga Barangay San Bernabe, sa bahagi ng Quezon. Matagal ko na pong gustong ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Kasi hanggang ngayon, kahit 4 na taon na ang lumipas, hindi pa rin ito nabubura sa isip ko. Totoong nangyari to, at ako mismo ang nakasaksi sa ilan sa mga bahagi ng pangyayaring yon. Ang kwento ni Athena, ang babaeng binuntis ng isang nilalang na hindi tao. Taong 1984, panahong simple pa ang buhay sa aming baryo. Lahat magkakakilala, halos bawat kanto may taniman ng nyog, at sa gabi, tanging kuliglig at alon ng hangin sa palayan ang maririnig. Doon ako lumaki kasama ang 3 kong matalik na kaibigan, sina Athena, Mildred at Carlo. Si Athena ang pinakamatanda sa amin, 21 noon. Maputi, maamo ang muka, at kahit simpleng dalaga lang, maraming nagkakagusto. Si Mildred naman, tahimik pero matapang. Siya yung tipo ng kaibigang hindi takot makipagsabayan kahit kanino. Si Carlo, pinsan ni Athena. Siya yung laging kasama ko sa paghuhuli ng isda sa sapa o kaya pagputol ng kawayan sa gilid ng gubat. Ako naman si Celso, ordinaryong binata lang, anak ng magsasaka. Nung una normal ang lahat, pero isang araw, napansin namin ni Carlo na si Athena madalas nang lumabas mag-isa. Minsan daw gabi na nasa may balitian pa rin. Yung parte ng baryo kung saan may lumang punong balite at halos walang dumadaan kapag malalim na ang gabi. Athena, bakit gabi ka na umuwi? Tanong ko minsang nakasalubong ko siya sa may kalsada. Ngunit ngumiti lang siya. May kinakausap lang ako, Celso, kaibigan ko. Kaibigan? Sino? Tanong ko. Basta hindi mo siya kilala. Sagot niya sabay iwas ng tingin. Tahimik na lang ako noon pero sa loob ko parang may kakaiba. Hindi normal sa kanya ang ganon. Dati takot nga yan lumabas pag nagdidilima. Pero ngayon parang hindi na siya natatakot kahit mag-isa. Pagkaraan ng ilang linggo, si Mildred ang unang nakapansin ng pagbabago sa kanya. Celso, napansin mo bang pumapayat si Athena? Tapos parang laging tulala. Oo nga. Si Carlo nga sabi may narinig daw siyang boses sa may baliti kagabi. Parang si Athena daw yung tumatawa. Napatigil si Mildred. Tumatawa? Gabi na? Tumango ako. Mga alas 10, sabi ni Carlo. May kausap daw siya doon na lalaki. Pero nung nilapitan niya, wala siyang nakita. Napalunok si Mildred. Halatang kinilabutan. Baka naman sinasabing lalaki hindi naman tao yun. Hindi ko sinagot yun. Kasi sa baryo namin, marami ng kwentong umiikot tungkol sa mga engkanto sa may balite. May nawawala daw na bata noon, tapos kinabukasan, natagpuan lang sa ilalim ng puno. Buhay pero tulala.
May mga baka rin daw na bigla na lang nagkakasakit kapag napapadaan doon. Pero dahil sanay na ang mga taga-baryo, naging normal na lang yung mga takot sa mga kwentong ganon. Isang gabi ng Sabado, napagpasyahan naming puntahan si Athena. Nasa bahay lang siya noon, nakaupo sa balkonahe, nakatingin sa buwan. Tahimik ang paligid, tanging huni ng tuko at hangin lang ang maririnig. "Athena?" tawag ni Mildred. Napalingon siya pero may kakaibang lamlam sa mga mata niya. Para bang malalim ang iniisip. "Oh, nandito kayo," sabi niya, bahagyang nakangiti. "Gabi na ah, bakit hindi ka pa natutulog?" tanong ni Carlo. "Hindi ako makatulog eh, ang ganda kasi ng buwan." Nagkatingin ang kaming tatlo. Hindi naman kami sanay na ganito siya katahimik. Dati yung bungis-ngis na Athena, pero ngayon parang laging malayo ang tingin. Maya-maya, bigla siyang tumayo at tinuro ang puno ng balite sa di kalayuan. "Doon siya," mahina niyang sabi. Sino?" "Si Ramil. Siya yung kaibigan ko, laging nandyan." Napakunot noo si Carlo. "Sino bang Ramil?" Hindi na siya sumagot. Pumasok na lang siya sa bahay at sinara ang pinto. Naiwan kaming tatlo sa labas, nagkakatinginan. "Carlo, naririnig mo ba yung pangalan ni Ramil dati?" Hindi ah. Wala namang ganong tao dito sa San Bernabe." Kinabukasan nagulat ang buong baryo. Si Athena biglang nagsuka ng dugo sa harap ng bahay nila. Tinagbo siya ng nanay niya sa albularyo. Pagbalik nila, namumutla si Aling Rosa, nanay ni Athena. "Ano raw ang sabi?" tanong ni Mildred. "May bumisita raw sa kanya, hindi tao. Sabi ng albularyo, nakipagsiping daw si Athena sa engkanto." Napahawak ako sa ulo ko. Hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi. Pero nung nakita ko si Athena kinagabihan, halos hindi ko na siya makilala. Maputla, may itim sa ilalim ng mata, at ang tiyan, unti-unti nang bumubukol. "Athena, bakit hindi mo sinasabi sa amin kung ano talagang nagaganap?" tanong ko. Tahimik lang siya. Ilang sandali bago siya sumagot. "Celso, hindi ko sinasadya. Akala ko tao siya. Ang bait niya pero isang gabi dinala niya ako sa ilalim ng puno. Pagdilat ko iba na ang paligid. Ang liwanag pero walang araw. At ang mga tao hindi naglalakad. Parang lumulutang tapos..." Huminto siya. Nanginginig ang boses. Hindi ko na alam kung anong nangyari pagkatapos nun. Hindi ko na rin siya pinilit magsalita, pero mula noon, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari sa baryo namin. Tuwing gabi may maririnig na yapak sa bubong ng bahay ni Athena. Minsan parang may humahaplos sa mga pader o may aninong dumaraan sa likod ng bintana. "Celso, tulungan mo ko. Naririnig ko na naman yung iyak ni Athena," tawag ni Mildred isang gabi habang kumakatok sa bahay ko. Agad akong sumama sa kanya. Pagdating namin, si Athena nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang tiyan at umiiyak. "Umalis siya, Mildred. Si Ramil, hindi ko siya mapigilan," sigaw niya. Biglang lumamig ang paligid. Naramdaman kong may dumaan na malamig na hangin sa pagitan namin. Lahat ng kandila sa altar ng bahay biglang namatay. "Athena, ano yan? Sino yung Ramil na yan?" "Hindi niyo siya makikita, pero nandito siya." Pagkasabi niya nun, may maririnig kaming malakas na kalabog sa labas. Parang may bumagsak. Pagbukas namin ng pinto, wala namang tao, pero ang mga dahon ng balite parang umiikot sa hangin kahit walang ihip. Pagkatapos nun nagpasya si Aling Rosa na
ipaalbularyo ulit si Athena. Dinala siya kay Mang Emong, ang pinakamatandang manggagamot sa baryo. Ayon kay Mang Emong, hindi ordinaryo ang kaso ni Athena. Hindi ito basta sumpa o sakit. May kasunduan siyang hindi niya alam. Ang engkanto, kapag pinili ka, hindi ka na basta makakatakas. Pinainom niya si Athena ng tapal na galing sa ugat ng dapdap at binigyan ng pulseras na gawa sa pulang sinulid. Pero kahit ganon, tuloy pa rin ang mga kakaibang pangyayari. Pagkalipas ng ilang buwan, lumaki ng husto ang tiyan ni Athena. Pero kakaiba, hindi normal na bilog kundi parang may gumagalaw sa loob na hindi tao. Minsan nakikita naming parang kumikilos ang tiyan niya kahit wala pang 7 buwan. Mildred, hindi normal yan. Parang may buhay na kakaiba sa loob niya. Tumango siya, halatang takot. Celso, kailangan nating gawin ang sinasabi ni Mang Emong. Kailangan nating harapin ang engkanto bago manganak si Athena. Kinabukasan, maaga kaming nagpunta ni Mildred sa bahay ni Mang Emong. Tahimik ang baryo ng umagang yun, pero ramdam ko sa hangin yung bigat ng gabi kagabi. Parang may kung anong nakamasid sa amin habang naglalakad kami sa daan papunta sa bahay ng albularyo. Pagdating namin, nag-alay ng insenso si Mang Emong sa harap ng kanyang maliit na altara. May mga dahon ng anahaw, mga tuyong bulaklak at bote ng langis. Mang Emong, lumalala na po si Athena. Hindi na siya makatulog. Lagi niyang sinasabi na bumabalik si Ramil. Tumingin si Mang Emong sa amin. Mabigat ang mga mata. Ramil, yan ba ang pangalan ng engkantong nakabuntis sa kanya? Opo, sabi raw ni Athena, dun sila nagkita sa may punong balete. Sagot ko. Hindi na bago yan. Noong dekada 70, may dalagang ganyan din dito. Nakipagkaibigan daw sa isang gwapong lalaki. Paglaon, nalaman naming hindi tao. Engkanto rin, tagabantay ng mga puno na balete. Napatitig ako sa kanya. Ano nangyari sa dalaga, Mang Emong? Tanong ko. Tumikhim siya, parang ayaw sagutin. Hindi ko na naabutan ang dulo, pero ang sabi ng mga matatanda noon, nawala raw siya isang gabi at nang makita ulit, may karga na siyang bata. Hindi siya nagsalita kailanman kung sino ang ama. Tahimik kami sandali. Ramdam kong kumabog ang dibdib ko. Parang unti-unti nang inuulit ng kasaysayan ang sarili nito. Kung ganoon, paano natin matutulungan si Athena? Sabi ni Mildred. Kinuha ni Mang Emong ang isang maliit na bote ng langis. Ito ang langis na galing sa ugat ng kamangyan. Ipatak niyo ito sa noo ni Athena bago siya matulog. Huwag niyo siyang pabayaan sa gabi. At tandaan ninyo, huwag ninyong hahayaang lumapit siya sa balite, kahit anong mangyari. Tumango kami ni Mildred. Agad kaming umuwi, dala ang langis at panalangin na sana makatulong iyon. Pagdating namin sa bahay ni Athena, naroon na si Carlo. Pawis na pawis siya, halatang galing sa takbuhan. Celso, Mildred, kanina pa nagwawala si ate sa loob. Sabi niya, gusto niyang lumabas. Gusto raw niyang puntahan si Ramil. Agad naming tinakbo ang silid ni Athena. Nakita namin siyang nakaupo sa sahig, nakatali ng lubid sa kamay at umiiyak. Athena, huwag kang lalabas, sabi ni Mildred habang nilalapitan siya. Naghihintay siya sa akin. Sabi niya, kukunin niya kami ng anak namin. Sabi ni Athena. Nanginginig ang boses. Walang anak, Athena. Engkanto yan. Niluko ka lang niya. Sabi ni Carlo. Pero tumingin si Athena kay Carlo na para bang may ibang nilalang na nakamasid sa mga mata niya. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Carlo. Hindi siya masama. Sabi ni Athena. Lalong lumamig ang paligid. Biglang may kumalabog sa bubong. Parang may mabigat na bumagsak.
Napatakbo ako sa bintana pero wala akong nakita maliban sa mga dahong umiindayog kahit walang hangin. "Celso, yung langis!" sabi ni Mildred. Agad kong ipinahid sa noo ni Athena ang langis. Pagdampi ko pa lang, bigla siyang napasigaw. Parang may nasusunog sa loob niya. "Aray ko, masakit!" sigaw niya. Hawak ang tiyan. "Athena, anong nangyayari sa'yo?" tawag ni Carlo. Nang tumigil siya sa pag-iyak, nakatulog siya bigla. Tahimik, pero ang tiyan niya gumagalaw parang may kumikilos sa loob. Hindi gaya ng normal na pagbubuntis. Para bang may kamay na tumutulak mula sa loob. Napatakbo kami palabas. Halos nanginginig si Mildred. "Celso, kailangan natin ng tulong." Kinabukasan, pinatawag namin si Mang Emong. Dumating siya bandang hapon, dala ang kanyang lumang bag na puno ng dahon, asin at kandila. Pagpasok niya sa bahay, agad siyang napahinto. Malakas ang presensya dito. Narito siya. Hindi siya umalis. Si Ramil? Oo, at nakatali ang kaluluwa ni Athena sa kanya. Agad siyang nagsindi ng 3 kandila at nagsimulang magdasal. Naglagay siya ng asin sa 4 na sulok ng bahay. Habang nagdarasal, biglang lumakas ang hangin sa loob, kahit sarado ang mga bintana. "Umalis ka na! Hindi ka nararapat dito!" sigaw ni Mang Emong. Biglang may narinig kaming boses. Boses ng lalaki. Mahina, pero malinaw. "Hindi mo siya maaalis sa akin." Napalingon kami. Si Athena gising na, pero hindi siya yung dating Athena. Ibang-iba ang itsura ng mga mata niya. Parang walang puti. Itim lang lahat. "Ramil," bulong niya, sabay ngiti na nakatitindig balahibo. "Hindi mo siya makukuha," sigaw ni Mildred habang hinahawakan ang kamay ni Athena. Pero biglang napatras si Mildred, parang tinulak ng hindi nakikitang lakas. Napatumba siya sa sahig. "Mang Emong! Celso, kunin mo ang bote. Ipatak mo ulit sa noo niya." Ginawa ko kaagad, pero bago ko pa maipatulo, biglang sumigaw si Athena. Hindi na boses niya ang boses na iyon. Boses ng lalaki. "Hindi niyo alam kung anong ginagawa ninyo." Tumigil kaming lahat. Ramdam ko ang lamig sa batok ko. Parang may humihinga sa likod ko. Pagkaharap ko, may aninong matangkad na nakatayo sa may pintuan. Mahaba ang buhok, maputi ang balat, at nakasuot ng lumang barong Tagalog. Pero hindi siya tao. Alam ko, ang mga mata niya kumikislap sa dilima. "Ramil, kunin mo ko," sabi ni Athena habang umiiyak. Hindi mo siya madadala." Itinaas ni Mang Emong ang bote ng langis at ibinuhos lahat sa ulo ni Athena. Bigla siyang napasigaw at ang aninong lalaki unti-unting naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Nang matapos ang lahat, bumagsak si Athena sa sahig. Walang malaya. Pagkalipas ng ilang oras, nagising siya. Tahimik, parang walang nangyari. Pero nang tumingin kami sa kanya, iba na ang aura niya. Hindi na siya mukhang pagod, pero wala ring emosyon. "Kamusta ka na, Athena?" tanong ni Mildred. "Wala na siya. Umalis na si Ramil." Pero napansin ko habang nagsasalita siya, may luha sa gilid ng mata niya. "Pero bakit parang malungkot ka?" tanong ko. "Dahil hindi ko siya mapapalaya. Kasi kahit wala na siya rito, may iniwan siya sa akin." At hinaplos niya ang tiyan niya. Nang marinig namin yun, nagkatinginan kami ni Carlo at Mildred. Ang tiyan niya kumikilos pa rin. "Ang bata sa sinapupunan niya, hindi basta tao." bulong ni Mang Emong. Simula noon, binabantayan na namin si Athena gabi-gabi. Bawal siyang lumabas, bawal lumapit sa balite.
Pero kahit ganoon, may mga gabi pa rin na naririnig namin kumakaluskos sa labas. May humahaplo sa dingding. Carlo, paano kung bumalik yung Ramil na yun? Sabi ko isang gabi habang nagbabantay. Kung babalik siya, handa akong ipagtanggol si ate kahit anong mangyari. Biglang may kaluskos sa ilalim ng bahay. Napatingin kami pareho. Mula sa dilim, may lumabas na anyo ng lalaki. Nakayuko, mahaba ang buhok at walang muka. Siya na yan! Sigaw ko. Halos mapasigaw kong sabi yon. Tinuro ko yung nilalang sa ilalim ng bahay. Sumigaw si Carlo. Ate, huwag kang lalabas! Sabay hawak sa pintuan para isara. Pero bago pa niya masara, biglang may humampas na malakas na hangin. Parang may puwersang tumulak mula sa labas. Bumukas ulit yung pinto at sa gilid ng liwanag ng gasera, nakita namin yung lalaking anyo. Matangkad, maputla, mahaba ang buhok at wala ngang muka. Parang tinabunan ng anino ang buong ulo. Athena, halika na. Malalim at malamig na tinig. Ramila, bakit bumalik ka? Tanong naman ni Athena. Dahil hindi pa tapos ang kasunduan natin, kukunin ko na kayo. Athena, huwag kang lalapit, sabi naman ni Mildred. Pero parang wala si Athena sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang tumayo at kahit inahawakan siya ni Carlo sa may braso, parang may puwersang humihila sa kanya. Carlo, hawakan mo siya! Sigaw ko. Hawak ko na, pero parang may tumutulak sa akin, sabi ni Carlo. Nakikita kong nanginginig ang mga braso ni Carlo. Halos mapunit na ang manggas niya sa lakas ng pagkakahawak kay Athena. Ramil, Sigaw ni Mang Emong na biglang sumulpot sa may likod. hindi mo siya maaaring dalhin. Walang karapatan ng tulad mo sa kaluluwa ng tao. Tumingin yung nilalang sa kanya. Kahit wala itong muka, naramdaman naming lahat na nakatingin itong diretso sa amin, sa mismong kaluluwa namin. Tanda, huwag mong pakialaman ang hindi mo naiintindihan. Kumalabog ulit ang paligid. Natigilan ang mga manok sa labas. Tumilapo ng mga gamit at ang mga kandila. Sabay-sabay namatay. Celso, ang gasera! Sigaw ni Mildred. Kinuha ko kaagad at pinailawan muli. Sa sandaling umilaw ulit ang paligid, wala na yung anino sa ilalim ng bahay. Pero si Athena, nawawala. Tangna, nasan si ate? Sigaw ni Carlo halos maiyak sa galit. Tumakbo kami palabas. Sinundan yung bakas ng yapak sa putik. Humantong yung mga bakas sa may punong balite sa dulo ng baryo. Pagdating namin doon, nakita namin siya, si Athena, nakatayo sa harap ng puno. Yakap ang tiyan niya na umiiyak. Athena, tawag ko. Paglingon niya sa amin, nanlaki ang mata ko. Mukha niya ay parang hindi na sa kanya, maputla, mga ugat na gilid ng pisngi, at ang mga mata kulay abo. Celso, tulungan mo ko. Mahinang tinig niya. Alika, uwi na tayo, sabi ni Carlo habang dahan-dahang nilalapitan siya. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang umangat ang hangin at mula sa likod ng puno may lumitaw na liwanag. Puting-puti pero nakakasilaw. Mula sa liwanag na yon unti-unting sumulpot si Ramila sa anyong mas malinaw ngayon. Gwapo, makisig, pero ang mga mata malamlam at malamig. Hindi mo siya madadala, Ramil. Sa ngalan ng may kapal, lumayas ka! Sigaw ni Mang Emong, hawak ang bote ng langis at isang krus. Ngumiti lang si Ramila. Hindi mo ko kayang paalisin, matanda. Ang sinapupunan niya ay dugo ko na. Ang bata sa loob niya, kalahati ng lahi namin. Nang marinig ko yun, parang natuyuan ako ng dugo. Si Athena tuloy-tuloy lang ang pag-iyak. Hindi ko siya gustong saktan. Minahal ko siya.
Pero kailangan niya bumalik sa lugar namin para mabuhay ang anak namin. Hindi siya sasama! Sigaw ni Carlo sabay hagis ng asin sa hangin. Sumigaw si Ramil parang nasusunog ang balat. Nagdidilim at naglalaho ang liwanag sa paligid. Hindi niyo alam ang pinapasok ninyo. Sabi niya. Biglang umuga ang lupa sa paligid ng balite. Narinig namin ang mga sanga, parang naglalakad, gumagalaw, lumalapit sa amin. Mang Emong, ano to? Kailangan nating tapusin to ngayon. Celso, ilapit mo si Athena dito. Dali-dali kong nilapitan si Athena. Halos wala na siyang malay. Ilagay mo tong tali sa pulso niya. Utos ni Mang Emong sabay abot ng pulang sinulid. Pagkakabit ko pa lang ng sinulid, biglang sumigaw si Ramil. Hindi mo siya may tatali sa inyo. Umangat siya sa ere. Kasabay nun, ang tiyan ni Athena gumalaw ng malakas. Napasigaw si Athena. Halos mawalan ng boses. Celso, may lalabas! Sigaw ni Mildred. Tumingin ako at doon ko nakita ang hindi ko malilimutan habang buhay. Sa ilalim ng buwan sa gitna ng balite, bumuka ang tiyan ni Athena. Hindi ko maintindihan kung papaano parang may kamay na lumabas mula sa loob. Puno ng dugo pero walang sigaw, walang iyak ng sanggola. Ang anak namin. Lumapit si Ramila. Pero bago pa niya mahipo, hinampas ni Mang Emong ang krus sa hangin. Sa liwanag ng Diyos, bumalik ka sa iyong pinagmulan. Sumabog ang liwanag. Ang puno ng balite parang nagliyab pero walang apoy. Lahat kami natumba. Pagmulat ko, wala na si Ramila. Wala na rin ang liwanag. Si Athena nakahandusay sa lupa. Walang malay. May sugat sa tiyan. Pero parang walang dugo. At sa tabi niya, may maliit na nilalang. Parang sanggol pero kulay abo ang balat. Sarado ang mata. At walang umuugong na hininga. Diyos ko! Mahina kong sabi. Si Carlo nakaluhod sa tabi ng kapatid niya. Umiiyak. Ate! Gumising ka naman, ate! Dahan-dahang dumilat si Athena. Celso, nawala na siya. Wala na si Ramil, Athena. Sagot ko. Pero umiling siya. Hindi nandito pa siya. At itinuro niya ang sanggola. Nang lumapit ako, nakita kong kumilos yung nilalang kahit hindi pa humihinga. Ang mga mata nito biglang bumukas, kulay itim parang walang puti. Celso, iyan ang kalahating engkanto. Sabi ni Mang Emong. Napatras ako. Anong gagawin natin dyan? Hindi natin pwedeng saktan, pero kailangan itong ilayo sa baryo. Saan lugar? Tanong ni Mildred. Tayong gubat ng malasugi ang kayang tumanggap ng ganitong nilalang. Iwan natin doon bago magbukang liwayway. Walang nagtanong pa. Dinala namin yung sanggola, binalot sa tela at naglakad papuntang gubat. Si Athena iniwan muna kay Aling Rosa, mahina pa. Pagdating namin sa loob ng gubat, halos 4:00 na ng umaga. Tahimik ang paligid, walang huni, walang hangin. Dito, ilagay ninyo ang bata rito. Maingat kong inilapag yung nilalang. Nakapikit ito, parang natutulog. Pero bago pa kami umalis, biglang nagliwanag ang paligid. Malamlam na asula, parang liwanag ng buwan. Umalis na tayo. Tumakbo kami palabas ng gubat. Pag uwi namin, nakita namin si Athena gising na. Nakaupo siya, hawak ang tiyan. Parang alam niyang may nangyari. Tapos na ba? Tanong niya. Oo, sagot ni Carlo. Pero nanginginig pa rin ang boses. Nilayo na namin yung sanggol. Dagdag pa niya. Ngumiti siya ng mahina. Salamat. Sana matahimik na siya. Simula noon naging maayos na ang lahat. Si Athena, hindi na muling ginagambala ni Ramila
dahil binigyan siya ng matinding pambakod poder at isinarado ang pangatlong mata upang hindi na makakita ng kung ano-anong nilalang o engkanto. Ngunit talagang tumatak na sa kanilang isipan at hindi na malilimutan ang karanasan naming iyon nang nabuntis si Athena ng engkanto. At dito po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.